First Metro and DBS. Yung kanilang index outlook for PSEI, binawasan nila into 6,900 na lang. This is because of US President Donald Trump's protectionism policy, yung kanyang tariff. So mamaya pag-usapan natin yung outlook ng PSEI. Then you have the US, nararamdaman na nila yung trade war with China. And ang unang na-hit is their US agriculture. Itong ginagawa ng China sa US agriculture. Parang may isang company sa PSEI na naka-experience ng ganito, di ba? Mamaya share ko 'yon. Amid tariff war, PH faces flood of Chinese import. May pinakita kong diagram dati na paano magawa ang Pilipinas. Majority ng ating import galing talaga sa China. So bakit sa kanila galing? Ayun di ba? So poor families rise to 15.5 million. Madaming Pilipino ramdam nila sila poor, okay? Or mas nagiging poor year over year. Siguro dahil humihina yung nilang purchasing power. And because of that, kapag humihina yung purchasing power mo, natural lang na bibili ka ng murang items bukod sa mga murang pagkain. Sino ba nagpro-provide ng murang items? Di syempre, diba? Mga Chinese. Semicon industry sees PH in sweet spot with incentives law. Ito yung create more. Bibigyan nila ng limpak-limpak na incentive yung magtatayo ng parang business or manufacturing ata sa Pilipinas, at least sa mga economic zones ng Pilipinas. Pero semicon industry parang based on my personal observation, matagal lang natalo ang semicon industry ng Pilipinas. And the Philippines, nasa pa rin daw tayo among the top Southeast Asian performer, pero may mali sa mga ganitong klase ng comparison. Mamaya pag-usapan natin. Red flag, telco firms urge scrutiny of konektadong Pinoy bills. So, binasa ko to kanina, parang lang to, It's a bill na padadaliin niya na pumasok yung ibang telco player na gustong pumasok sa ganyang klase ng industry. Ang tanong, how will this affect the existing telco players ng Pilipinas? And yung merger ng Metro Pacific tsaka San Miguel. Parehas heavyweight yung utang. Toll roads may start soon, di ba? Kasi parang gagawa ng joint venture tong dalawang to para mas mapag-build pa sila ng mga additional expressway sa buong Pilipinas, na maganda yung mga ganyang klase ng project kasi it will benefit a lot of Filipinos. And lastly, may isang ongoing na scandal na nangyari recently is nagkaroon ng mga unauthorized na transfer sa mga SIMBank users na delikado to, okay? At least sa SIMBank mismo, kailangan nila itong ayusin. So, ba't siya delikado? Mamaya, pag-usapan natin. So, first, we have the PSEI na earning season natin ngayon, And makikita nyo, may mga nagre-release na rito ng kanilang first quarter. Kaso yung first quarter na kasi hindi pa yan or hindi pa naka-factored in dyan yung potential na epekto ng Trump tariff, Siguro pa yon, second, third, and fourth. Especially yung after the 90 days na deadline ni Donald Trump for negotiation. Depende kung ano ba yung gusto niyang tariff, di ba? Sa madaming bansa na binigyan niya ng parang baseline of 10%, tatanggalin niya ba yon? Or mas lalo pa niyang lalakihan? And ito nga SMPH, one of the biggest
company in the Philippines. Nag-report pa rin siya ng higher earnings. Grabe, no? Compared to last year. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung purchasing power ng mga Pilipino. Kasi to eh. Ayan, mga malls, 69% ng earnings na yan is from mall. So, madami pa rin mga Pilipino gumagastos sa mall. Hindi lang to, no, pati yung mga malalaking bangko ng Pilipinas, nagre-report din sila ng earnings. And higher pa rin sila compared to last year. Again, di pa dyan nakapactored in yung potential na epekto ng Trump tariff. Malalapin natin yan second quarter onwards. And because of that Trump tariff, nagbaba ng projection yung First Metro and DBS. 6.9 na lang, no? So, kung 6.9 na lang yan, di ba? Dito lang. Okay, dito lang, no? Around or additional 10% upside. Na dati nandito yan yung projection nila. Nasa 7,600 something. Okay. Pero alam nyo ba na yung mga projections naman yan, madalas hindi naman nagkakatotoo. Kasi matagal na nilang projection last year, nung wala pang Trump tariff is, dito na rin yung projection nila last year eh. 7, 8, ganon. Hindi naman nangyari, di ba? Nag-collapse lang din or nag-correct. Pero ang ibig lang sabihin nun is medyo sila, no, a little bit bearish or mas naging bearish pala sila, no? Kasi binaban nila yung kanilang projection. Ako naman, I'm always an optimistic person. So, sa ngayon, I think undervalued pa rin ang PSEI. And depende gaano ka-resilient yung mga companies, no? Sa Q2 earnings season hanggang Q4, I think yun pa rin yung mas magde-determine ano yung potential outlook ng Pilipinas or PSEI. And speaking of PSEI, ito na yung year-to-date performances. So, still, continuous na nagre-recover yung madaming indices. The worst performer is still the US market, Nasdaq and S&P 500, followed by the Philippines. Although, nag-green tayo kanina, actually, kapiranggot lang, no? We're still on the red, negative 4%. Meanwhile, yung ating mga neighbors, baka flattish na sila, no? Kasi makikita mo lang yung Southeast Asian, flattish na, okay? And continuous pa rin na nagro-rotate yung madaming investors sa international stocks and emerging market. Sila yung green, as you can see here. And meanwhile, my personal dividend retirement portfolio is also in the green. So, despite the volatility na nangyari sa PSEI this month, diba, that's around more than 8% na swing, stable pa rin yung aking portfolio, diba? Chill lang. So, earnings season ngayon, and sa nakikita ko, ang madaming company nagre-report ng kanilang magandang growth, profit growth, things like that. So, I think doon makakuha ng medyo magandang sentiment ulit ang PSEI. So, I think in the coming days, until next month siguro, baka chill yung PSEI natin. And maybe baka gumawa ito ng upside kasi nga maganda yung mga nire-report ng mga businesses so far. Ayun, ito pala BDO, the biggest bank. Ayan, nag-report din ng profit growth. So, I think ma-enjoy muna ng PSEI yung yung medyo magandang investor confidence in the coming weeks. Tagal-tagal pa naman yung deadline niya na di ba? 90 days. And then, the US, nararamdaman daw nila yung kanilang epekto ng trade war. Saan banda sa kanilang US agriculture kasi yung China nag-start na silang mag-cancel daw ng order, di ba?
So sabi ko kanina parang may isang company na naka-experience ng ganyan. Yung cancellation ng imports no from China, and that is ani, di ba? Kasi si ani, majority ng in-export nito dati bumabagsak sa China. And then nag-slow down yung China. Karoon ba tayo ng trade tension with them. So makita yung nangyari sa ani, no? Ayan, no? So from positive dati, highly profitable na to dati, and then biglang bumagsak yung kanyang profit. So ngayon, pa-positive na ulit, pero mag-negative ulit yan eh. I think mas naging preferred ng China mag-import, no? Ng mga agricultural product from syempre Vietnam and Thailand. Kaya ang nangyari kay Ani, makikita nyo kayang stock price, ayan, no? Di ba? Patay na eh. Patay na yung stock price niya eh. So, ganoon kalaki yung impact kapag sinabi ng China na ayaw na naming mag-import sa inyo, okay? Lahat ng export nyo, hindi na namin bibilhin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang China hindi lang kailangang gumawa ng armed conflict with the Philippines, no? Kunyari, banas na sila. Hindi na nila kailangan girahin ang Pilipinas. Kailangan lang nilang gawin is lahat ng na-export natin, hindi na nila bibilhin, and maghanap na sila ng iba nilang trading partner. Okay. So pag ginawa nila yon, I think makrikripple yung madaming industry, madaming businesses sa Pilipinas. Magkakaroon ng unrest, di ba? Magagalit yung mga tao kasi wala na silang nakikitang murang binibili or bilihin, ganon. Kakaroon ng rally-rally. So, ultimately, kakaroon ng internal conflict sa Pilipinas. Okay. Nasa US, I think, ganito yung possible na mangyari, no? Dahil hindi na may pag-treat ang China sa US. Wala yung may epektuhan na job and industry dyan sa US. Kakaroon sila ng madaming backlash, rally-rally, ganon, internal conflict. Hanggang sa ma-pressure na lang yung gobyerno nila na may pag-ayos sa China. Kasi nga, whether you like it or not, yung cards ngayon when it comes to trading, nandun lahat yan sa China eh. Kasi nakapag-create sila ng sustainable and isang kompletong supply chain, di ba? Kung pagdating sa trading, naging powerhouse sila. Okay, through the years, yun yung ginawa nila eh. Yung gumawa ng ganoon nga, no, yung complete na supply chain para as much as possible maging independent sila sa mga ganyang bagay. Meanwhile, in the Philippines, we have more families year or year. Consider nila yung sarili nila as poor. So nasabi lang nila yun kasi nakikita nila magmamahal yung mabilihin, di ba? So technically walang parang nangyayari, wala sigurong natitira. Wala silang naisasave sa kanilang bangko. Nakita nyo kanina, di ba, yung nag-report yung SM. They're still reporting a double digit na profit growth. So marami pa rin namimili. Kung bang nangyari yung price burden, no, naipapasa pa rin sa consumer. Yung consumer, yung mga Pilipino, inabsorb pa rin nila yon. And most definitely yung nagsasuffer is yung siguro yung kanilang mga savings, no. Kunyari dati, madami silang naisa-save na pera. Siguro ngayon, konti na lang. Kaya siguro nararamdaman nila mas naghihirap sila. And kapag naghihirap ka, di ba, saan ka ba kakapit? Di syempre sa mga mga murang bagay. Tulad ng Chinese import. So, sa social media, laging laging, ayaw namin dyan, made in China. Ayaw namin sa China kasi puro made in China, puro cheap product eh. Anong magagawa mo eh? Pilipino third world country. Majority ng Pilipino, di ba? Ang kaya lang nilang i-afford na bilhin is yung mga mura. Sino ba nag-provide ng mura? China. So sabi ng article na to, magkaroon daw ng influx of cheap Chinese good.
which could be very disruptive to Filipino producers na matagal na itong nangyayari, di ba? Matagal na tayong pina-flood ng Chinese product and hindi siya kayang i-compete ng Filipino producers na actually hindi lang naman Filipino producer, no? Lahat globally, mahirapan silang may pag-compete sa pinoproduce na cheap goods ng China kasi nga yung supply chain ng China nagawa nila yon, or I should say nakapag-develop sila ng isang kompletong supply chain sa mismong teritoryo nila. Kaya nakapag-produce sila ng cheap product na mahirap i-compete ng sino mang manufacturer kahit sino mang bansa yan. And then, growth outlook ng Pilipinas, nasa ano pa rin daw tayo, no? Top performing. So, ang forecast natin sa 2025 is 6.1. Pero we're still behind Vietnam, no? Yung forecast ng Vietnam is 6.5. So, technically, in terms of growth prospect, tinatalo pa rin tayo ng Vietnam. And sabi ko rin na bakit hindi to magandang comparison kasi if you look at the other countries on this comparison, except siguro for Cambodia and etong Laos PDR na to, yan, Thailand, Malaysia, Indonesia, mga mga mas progressive na bansa na to kaysa sa Pilipinas. Bira makita ng headline na kino-compare tayo sa Vietnam, yung head to head, diba? Which is yun yung better comparison kasi parang parehas tayo ng state with Vietnam. Dito makikita nyo na talagang mas maganda yung growth prospect ng Vietnam lagi kaysa sa Pilipinas. And because of that, kapag nagpatuloy to na laging mas maganda yung kanilang growth prospect, di ba? Darating yung time, magkaroon na rin ng malayong advantage ang Vietnam sa Pilipinas in terms of GDP. Darating yung time, tayo na yung pag-iwanan nila, di ba? Kaya kung target ng magandang growth prospect ang Pilipinas, dapat ginagawa nilang batayan lagi Vietnam, no? Dapat ito yung lagi nilang gustong talunin. Ang problema, mukhang lagi na lang tayo no? Parang in recent years, masaya tayo kapag naka 6% lang Worst case scenario ang nangyayari lower than that, no? Baka this year, baka na lang tayo 5.5, gano'n, or maybe even lower than 5.5%. Pag nangyari yon, yari na. So, konektadong Pinoy Bill, anong impact nito sa telco industry? So, in my personal opinion, wala gaano. Kasi titignan mo na lang si Dito, no? So, si Dito, pinagbigyan si Dito na pumasok sa telco industry. Anong nangyari sa kanya, di ba? Hirap siya. Ayan, no? Oo. And etong backer nito, malakas na backer nito, telco galing sa China. And yet, hirap pa rin sila. So, ganoon kahirap ang telco industry ng Pilipinas. Mahirap siyang i-penetrate. So, regardless kung ipasa man nila nito or hindi, no? Ang tanong, sino maghahangad na bumangga sa telco industry ng Pilipinas? The other day may nag-comment sa or may nabasa ko sa aking comment section. SpaceX daw ni Elon Musk. Satellite technology. Hindi gumagawa ng research sinong gumagamit ng satellite technology these days? Ang mahal-mahal niyan. Mga progressive nga na bansa, di ba? Hindi ginagamit yan. Pilipinas pa kaya. Nakakonti lang sa Pilipinas nakaka-afford ng mga ng mamamahali na service. Progressive nga na bansa kung saan mas may purchasing power sila, hindi sila bumibili ng SpaceX na internet or yung Starlink, di ba? Nagsasabi mo, actually ang daming problema ng Starlink Maski si Elon Musk, dami niyang problema. Baka eventually discontinue na lang yung Starlink na yan Sa dami ng problema na kinakaharap ng mga businesses ni Elon Musk. And then you have the Create Law na possible daw niyang buhayin yung semicon industry. Namamatay yung semicon industry ng Pilipinas kung hindi nyo napapansin.
So paano ko ba nasabi yun? Tingnan nyo lahat ng semicon stocks na nasa Pilipinas, or I should say nasa Philippine stock market. Kung hindi pababa ng pababa yung kanilang nire-report na profit, negative na or nagne-negative. Yes, nakapag-export tayo pero in terms of pricing hindi siya ganoon ka-competitive. Kaya na-squeeze out yung margins ng mga semicon companies ng Pilipinas. Nahirapan silang may pag-compete sa semicon ng ibang bansa. Most definitely China ulit, no? So palit ng palit yung profit margin hanggang sa mag-negative na lang, di ba? Feeling kong nabebenta mo na lang na semicon is yung yung mga tira-tira, no, yung mga hindi nabebentahan ng China. And then Metro Pacific, San Miguel Toll, na may usap-usapan dati magme-merge yung dalawang to eh. Hindi natuloy. Hindi raw pabor sa San Miguel. Pag magme-merge sila, parang gusto daw ata malinis muna yung balance sheet ng Metro Pacific Tollway. Well, actually pares naman silang malaki yung utang eh, di ba? Kasi yung mga ganitong klase ng toll road project, makastos talaga siya. Hindi na ako magtataka kung year over year magtataas ng toll fee yung dalawang yan. Kasi gusto nilang bawiin yung yung kapital na pinaluwal nila, no? Kailangan nilang bayaran yung kanilang mautang. Itong si Metro Pacific, may usapan na gagawa to ng or magkakandak to ng IPO. Na of course, yung goal niyan? Syempre, makapag-raise ng malaki-laking capital para ma-trim down yung kanyang leverage na sobrang laki. And lastly, you have Simbank. Karoon ng scandal recently, no? Karoon ng automatic fund transfer or unauthorized fund transfer yung kanilang mga users. Bang nakikita ko, sinagad, no? 500,000 in one transaction. Na itong si Simbank, kailangan niyang ayusin kagad yun. Di ba? Kasi eto, madaming nagde-deposit dito ngayon ng mga Pilipino. Nag-over sila ng matastas na yield, no? Interest on deposit. Yun yung pang-akit nila sa mga mga gustong mag-deposit. Yung mga bangko nabubuhay yan sa depositors' money. Kumbaga yun yung source nila ng capital para gumawa ng investment, and based on that investment return na makukuha nila, doon nila babayaran yung interest rate na pinapangako nila sa kanilang mga depositor, na in the case of Simbank, sobrang laki. So, ibig sabihin, nagtitake to ng mataas na risk on its investment na ginagawa niya. So, ngayon, kapag hindi nila to inayos agad, ang mangyayari is yung madami nilang mga depositor, possible mag-pull out ng kanilang deposit. So, ibig sabihin, may ipit yung, yung liquidity ng bangko na to. Possible siyang mapunta sa tinatawag na bank run, di ba? Kaya madami ko yung nakikita yung headline na naayos na daw nila, no? Or nag-start na silang ibalik, di ba? Yung mga nawalan daw ng pera due to unauthorized fund transfer. So we'll see paano magde-develop etong storya na to. Gumawa ng way para pakalmahin ng Simbank yung kanilang mga depositor. Otherwise, baka biglang may pumutok pa dito na mas malaking issue. And yun na nga yung tinatawag na bank run.